In this corner at nandito po tayo sa Binangonan. A great fight happening in front of us. Mike Fariñas in black right of your picture up against Aaron Melgarejo. You had a very interesting comment, Moy, at the end of that last round, the fifth, the fact that Fariñas may have won that round. Oh yes, dahil nga yung Fariñas, tingin ko mas maraming binibitawan suntok. Yung Melgarejo naman, sumusuntok pero paminsan-minsan. Kailangan sipagan niya pagsuntok. Yun napansin ko dito kay Melgarejo. Madalo siyang manuntok pero magaling siya magpatama. Kung kanyang lilimitan ng pagsuntok niya, malaki ang tsansa niya na maka-score ng knockdown o knockout. Yep. Ilakas din naman yung Melgarejo eh. Ari ang atong mga amigo diri sa in this corner, ari ang Ginebra San Miguel Premium Gin, Grand Matador, Lipovitan, and the wild card Gym, Presidents Avenue, BF Homes, Parañaque. They come together to help us bring you our weekly presentation. And of course, we have friends like Governor Ito Inares and Mayor Cesar Inares who have made this promotion here in Binangonan possible. Opo, wala nga po lang dito si Governor dito Inares dahil nanaupod po ng laban ni Manny Pacquiao. Alam ng mga tao rito. Nasa Oo. Las Vegas. Oo, talaga. At, dahil nga po ngayon, dispiras ng laban ni Pacquiao, marami pong interesado yung loob mo yun. Marami interesado sa laban ni Pacquiao at And rightfully so. yes, siguro po naman, kaya bago nyo lumapanood ito, nakita namin nyo kung sinong nanalo kay Pacquiao at sa Kelsey Morales. And then the speculation about the future of both fighters will rage on until the next scheduled fight. Oh, yes. Alam mo yung fight na yun, defining sa karir ng dalawa. Kaya, lalo na kay Pacquiao. Dahil yung Pacquiao, Yeah, pag I nanalo guess so. dyan, tingin ko, dire-diretso pa ang pagtaas. At nagdadasal po ang buong Pilipinas na manalo si Manny Pacquiao sa laban na ito. In the meantime, the future stars of Philippine boxing are atop our ring here. And you know, if you know the Manny Pacquiao story and you know what he did when blow by blow was around, you know, that's where he started. Yes. Anong malay natin, baka itong Mike Fariñas, ito ang hinahanap natin, kaliwete, may lakas. May advantage talaga ang kaliwete in the world competition. Oo. Dahil bihira ang kaliwete. Mas marami yung kanan Of course, we had Ilorde, Halos lahat kaliwete. the champions. Barrientos, Barrientos. Villacampo, Ben Villaflor, puro kaliwete Oh, yan. yes, especially in that lightweight division. Navarrete, puro kaliwete po ang nagsa-champion. Kaya hindi ako magtataka kung ito si Fariñas maging champion din. But he first has to get by Aaron Melgarejo here tonight, who is not going to take his reputation, that of Fariñas, to heart here tonight. Back in a moment with the next round. This one, you know, you're right about Melgarejo. He will fight back. Boom, kaboom, boom! Almost, naku, laki yun. Oo, kung tumama yung sana haling yung huli. kaliwa na yun. Pero sa akin, dapat kung ako nasa corner ni Melgarejo, pasisipag-sipag ang koso. Medyo matipid, ano, ha? Matipid eh. Napupunto sa sila eh. Ang palitan nga katulad sa sabi ko kanina, 3-1. Paano ka mananalo niya? Dollar peso rate, ano, ha? Oo. Kailangan medyo even up yung terms, ano? Oo. And you know, you're right. He's beginning to, Melgarejo may end up losing the number of rounds. Kasi 7th round na tayo, no? Right. Naubusan na siya ng rounds. That's what we want to say. Oo. Kailangan kung may gagawin siya, gawin na niya ngayon. Para maka-recover siya. Oh, buti na lang. Nagkaroon na ng dalawang warning ito si Fariñas for low blows, ha? Good shot to the head. That left cross landing on the head of Melgarejo. You know, you like about Fariñas is that right hand you mentioned. It's constantly up. No? Naka-protection sa kanya, ha? Hindi mo tatamaan ng solido talaga agad sa mukha eh. Kasara eh. Saka yung glove ang gagamitin niyang pandepensa, eh, no? Oo. And Fariñas is a study wherein your head does not bob and weave needlessly. Right. Di ba? Hindi galaw ng galaw for the sake of, for the heck of, di ba? Kasi, di ba, each move must mean something, eh. Mas maganda bumuksing yung Fariñas eh. Oo. May bigla, umaalis lahat,
Eh, itong Milgarejo, yan, dapat ganyan. Suntok siya ng suntok. And what Pareñas is doing correctly is constantly in front of Melgareo. Pang, Oo. pang, pang. Sumaside-side lang siya eh. Now, you're right, Moy, about the fact that Melgareo has got to throw something more. Boy, but he's been... Sa bagay, Seb, yun yung Pareñas sa mga yun, medyo madalang din ang panununtok ng medyo Pareñas. fatigue has set in eh, no ha? Oo. Ayun, siya na yung umaakap. That's the second time I've seen him do Oo. that here in the 7th. Baka pagod na rin. Kung ako itong Melgarejo, ako naman ang makakatawan. Might as well Oo. take advantage of this Oo. fatigue Oo. that the fighter Yeah. blocked. Yep, that's the cue. Baka narinig ako, Seb. Lagay ko. Lagay ko. Ginatihan naman si Pareñas. Yan. Oh. Corner, I'm looking at the corner of Melgareo. I'm seeing a gamut of expressions from concern, delight to smiles, and shifting back to concern again. Oy, masyado malalayo ang mga suntok. Hindi tumama eh. Yeah, sa katawan dapat talaga sumusuntok mo si Milgarejo. Tanda mo nung matalo si Pareñas kay Paderna. Oh. Yung Paderna, susuntok ng marami, biglang ka ano, babalik na dadamihan niya ulit. Kaya tinalo niya yung si Pareñas noon eh. Oh, medyo ubos si Pareñas yan, ha? Tingin ko nakuha ni Milgarejo naman itong round na ito. And he's breathing heavily going into his corner. Okay, Manny Pacquiao fans. Yes, mga nakasombrero po ng Manny Pacquiao, mga bisita dito ngayon dito sa Binangonan. Tingnan niyo po yung slow mo natin. Medyo po bumibitaw na po dito. Oo, kita niyo, ang ganda ng tamang yun ni Milgarejo. As we swing back to the action atop the ring, we are entering round number 8. Seb Sarmiento, Moy Lañez, ringside here in Binangonan. Pleasure to present to you our Clash in Binangonan promotion. And this marks our start to really working during the new year. And we will really hop around this first quarter. It's scheduled, slated in Mandaluyong and in Solano, Nueva Vizcaya. Uy, medyo po rin nandun si Pareñas. Yep. Kumapit eh. Melgareo knows it. He's going to the body. The uppercut. He sneaks that in. And referee Garcia, who likes to tap the gloves of the boxers, is at work as well. 1-2 combination. The uppercut finds its way home. Another one inside. Yan ang sinasabi ko, Seb. Pag sumipag na suntok si Milgarejo, may mararating yung batang ito. Baka may mapuntahan. Oo, dahil may lakas din naman, no? And then tingin ko yung Pareñas sasaktan sa katawan. And now, the shifting of attention from the head then to the body. Aaron Melgareo, fighter with a 9-win, 4-loss slate and card. And that's his bio going into this fight. While on the other hand, Pareñas has had 10 previous fights and has an 8-1-1 win-loss draw stat line. Combination. Nakakasingit-singit yung straight at saka yung patty kick move ni Pareñas, ha? Nakakapasok, ha? May bigla eh. Here we go. Medyo nadulas pa doon si Milgarejo eh. Pareñas was tagged and he's beginning to feel, if not feel it, his face is beginning to endure some pain. Medyo namumula-mula, ha? Oo. Pero ganun pa rin ang expression ng mukha ni Pareñas eh. Parang hindi nasasaktan eh. Pero tingin ko yung nasasaktan, ha? Ayaw laan niyang pahalata. Pahalata. Napaka-zen-like ng coach niya, no? Pero gaya ng sinasabi mo ng first year pa lang natin, ano, pag tumatawa ang boksingero, malamang nasaktan. Oo. Pero ito hindi tumatawa. Basta expression ng mukha niya, pareho lang. Remember Velasquez up against Pacquiao, he kept on making that motion na hindi siya nasasaktan. Nadali siya ng 6th round. Ayaw nasaktan na talaga doon. Dapat hindi sumusuntok yung Milgarejo ng malayo. Dapat muna dapat siya sa kanya sumusuntok. You know, it's a setup job actually, no? Lead with the left and unleash the right.
the left jab, right straight combination. Ako tingin ko round na yun, nakuha pa rin ni Bill Garejo Well, ito po ang corner ni Mike Pareñas. Yan po si Irving Hardenel. Nilabas na ba yung plancha? Plancha na ba yun? Hindi pa. Yellow pa lang. Yellow pa lang. Yellow pa lang. Ito po yung slow mo natin. Kita niyo po yung straight Oh, lagotok-lagotok. Mil Garejo. Swak na swak po. Oh. Sa ating mga kaibigan, dakal pong salamat. Ginebra San Miguel Premium Gin, Grand Matador, Lipovitan, Wildcard Gym in Parañaque. Glad you could be with us today. Make us a part of your schedule. Sef Sarmenta Moilañas and the entire In This Corner, the ITC Brigade, coming to you from our collection of fights here in Binangonan, our 4th visit to Binangonan. Oh, look at that. Right hand. 1, 2, 3. Kasi With just one kaliwete. hand. Kaliwete kasi Seb yung Pareñas. Kaya pag niredoble mo ang kanan mo, malamang tatama na. Matatama, no? Yung redoble na yun, tama. Tama yung ginagawa po ngayon ng ni Mil Garejo. Well, nasa corner ng kampo niya yung kanyang tiyo. I think the mindset of the Mel Garejo corner is behind tayo. Kailangan habulin natin Oo. yan. Well, yun nga kung nasa corner naman niya, hindi naman basta-basta si Junior Oliveira, yung heavyweight champion ng Pilipinas. Kaya nung sinasabi, pag tumama, andun na agad ang kanyang ayuda, follow up. Pero walang follow-up, eh, no? Well, pumalo up siya, hindi tumama. Oh, yun lang. Diretso na. Oh. Pero hindi rin sumusunod kayo si Pareñas, di ba naman pag-represent? Hindi na, no? hindi kasing dominante kanina na ang palitan ay 3-1. Ngayon, isa't isa oh. Lumamig na sinaing, Oo. Hindi ganun kainit. May tutok na lang natitira rito. Para nag-iba ang ni Pareñas. Trying to go to the midsection, test that area. Pareñas missing on that combination, and now it's Malgarejo's turn. However, as they switch places, good shot by Pareñas. Tapos short. Ang pinagmamasa ko sa si Jerry Peñalosa, talagang very intense ang kanyang pag-corner. Pumaparakpak siya pag gusto niya samuntok si Pareñas. Oh, yeah, Jerry, as a fighter, he was a persistent young man, Dahil tingin siguro niya, medyo nakakahabol yung Mil Garejo Parang sinisigurado lang niya. Oo. And as a former fighter, his head is bobbing and weaving as well. Pero alam ko, may laban ata si Jerry sa That's good. WBO. That's a good bit of news, huh? Uy, tinamaan po doon si Pareñas. Again, got hit. That iron press move. Oh, yes. Oh, yes. Hindi halos sumusuntok yung Pareñas. Hindi ko alam kung bakit. And he gets- nawala ang kanyang suntok. He got pinned now against the ropes and he gets entangled. Final seconds of the penultimate round. Maaari na saktan naman ang kamay niyong Pareñas. Possible. That's also possible. Dahil nawala yung kanyang mga straight And the deciding round could be the 10th, the final one. Jerry Peñalosa paid a short, quick, and to-the-point visit to his corner, said something, and in prep for the 10th round. Well, yan ang makikita mo sa mga veteranong boxero. Hindi sila nakikialam sa corner. Basta ang kanila lang, nagpapakita lang sila, Participation. ano lang, yung bang nandito ako, ha? I guess in most jobs, yung respect for the one in position. Yes, oo. Here we go. This could be the no-holds-bar, let it all hang out, away kalye, as Moy loves to call it, here in the final round. And I wouldn't be surprised. You know what the corner is doing? It's more really like Itbulaga, audience impact. Oo. Lalo na yung corner ni Mil Garejo. Oh, parang lang, di ba? Makasigaw, audience impact. Swift reply by Pareñas. Pati yung hapon, napapatiyo sa kanyang upuan niyo. Gusto na rin kumonda ng hapon dito sa Pareñas.
Akalain mo nga naman, galing pa sa Japan para panuodin lang itong laban na ito. There have been no knockdowns in this fight. It's been straight up all the way. Pero kita mo ha, 10th round na, nadulas ko din si Pareñas. Pero ang ganda ng tumamang straight ni Melgarejo. Butas eh, no? Oo. Bukas yung bangko eh. Hop. Alam mo, sa masama rin talaga yung knockout artist eh. Katulad yan, si Pareñas, puro na halos lahat ng laban niya knockout. Pag tumagal, kita mo, nauubos eh. Tingin ko nauubos yung Pareñas eh. Uy, tumama naman si Pareñas sa maganda doon. Lagi naman nangyayari. May sinasabi. Biglang may mangyayari, tatamaan siya. Oh. Kakalabit. Oo. This is a close one. Close ito. This is a close Close. one. We're going to be very interested in the judges' scorecards, which Boy Villanero is going to read in just a few moments from now. Oo. Not unless something drastic happens here. Hindi ako magtataka sa kung biglang maging tablet. Ako rin. Basta lang early rounds, kuha ng Pareñas eh. Later rounds, kuha naman Melgarejo. ni Melgarejo eh. Pero yung last impression, yun ang problema dyan. Dahil nga baka natandaan ng mga judges ng mga only round. Ha? Final seconds. Buti na lang 10-point mass system of scoring on a round-to-round basis. Not, it's the gap that will make the final tabulation. Right. And a good fight. A good fight, no question about it. They brought out the best from both fighters. And now we will have to ask Ricardo Canlas, Edwin Sese, and Henry Vernes what they think about this fight, and Boy Villanera will announce it for us. Ladies and gentlemen, after 10 rounds of boxing, we have a split decision. And here are the scores of the three judges. Ricardo Canlas scores about 97-94 for Mike Pareñas. Henry Vernes scores about 96-94 for Melgarejo. Edwin Sese scores about 98-92 for your winner by split decision, Aaron Melgarejo. Well, si Aaron Melgarejo po ang nanalo. Pero tingin ko lang ang medyo malayo po yung score. Yung 6 points sa akin, malayo yon. Dapat diyan, ganyang close na laban, di mo sa akin 3 points. But anyway, sila po ang naatasang maging inampala sa laban na ito. At tingin ko po, nakarally yung Melgarejo Yes. ng later part eh. Lalo na nung 4th, 5th, and 6th round, ano? Yung bandang gitnang rounds, ano? Yung first couple of rounds went to Fariñas, but then it was dead even sa 9 and 10. And interesting scores, the 98-92 by Edwin Sese is the interesting score, but it was close with the others. Like each judge gave it to each of the fighters. Eh? Right. And finally, it was Melgarejo, who I thought, as you had thought also, mas meaningful yung punches eh. Right. And then mas kitang-kita mo yung last 3 or 4 rounds na talagang nakuha ni Melgarejo yung round na yun.